Ayan, so nandito po tayo ngayon sa ating Google Chrome. So gagawa po tayo ng document or Google document para po sa ating napili na i-share sa ating mga students or sa ating mga learners. So pupunta lang po tayo dito sa may part ng Google Chrome. So pupunta tayo or hahanapin natin yung Google Documents or Docs, Google Docs. Click lang natin siya and then so pag open pa lang natin ng ating Google Documents or Google Docs, meron na tayong makikita mga templates dito. Like for example, meron tayong blank document, of course. So dito sa blank document is makikita natin dito yung workspace kung saan tayo pwedeng mag-edit ng ating mga gagawin. So ito yung mga example dito. Meron siyang resume or kung gagawa ka ng resumes, yan. Click mo lang yung template na yan and then meron din tayo ditong letter. So, kapag gagawa naman tayo ng letter, makikita natin dyan yung sa template na yan. And then, dito naman sa iba, like for example, sa project proposal, kung nangyari, meron kayo sa trabaho, may ipapropose kayo project, is dito natin pupuntahan. And then, meron naman dito sa ating brochure. So, dito sa brochure is kung may advertise tayo or may papakita tayo ng product or sa ating school, kung ano man ang pwede natin gawin dyan. Ayan, so ito yung example ng mga documents ko. So, pupunta lang tayo dito sa may blank document. Ayan. So, makikita natin dito sa left side. Ayan. May nag-pop up dito, document tab. Kapag gusto natin mag-add, click lang natin to. Ayan, nag-add siya. So, tab 1 and 2. And then, makikita natin dito sa ating toolbar, dito sa may taas, ay makikita natin itong file. So, dito sa file is, meron siyang new file, open, then make a copy, share. Dito sa share, pwede natin siyang i-share sa ating GC or pwede natin siyang i-publish dito sa ating website. And then, sa email, pwede naman natin siyang i-share dito sa ating email or send. And then, download. Pwede natin siyang i-download as Microsoft Word, open document format. O yan. So, meron na dyan sa baba. And then, pwede natin siyang i-rename or remove. And add shortcut to drive, then move to trash. And ito ang maganda dito is pwede mo siyang gawing make available offline. And so, pwede mo siyang magamit kahit walang internet. Or pwede natin alisin yan. And then, punta naman tayo dito sa may ating extension. And so, makita natin dito, meron tayong, pwede tayong pumili ng add-ons na pwede natin ilagay. So, for example, meron tayo dito, get add-ons. Pumunta lang tayo dyan. And then, ayan, magpapakita na dito yung pwede nating ilagay or i-manage na mga apps. So, for example, see all natin siya para makita natin yung mga iba't ibang examples. So, ito yung mga featured partner apps nila. So, meron sila ditong Lucid Chart, or meron pang Canva. Ayan, marami pang iba. Yan yung mga partnered apps na meron sa kanila. And then, ang napili naman natin dito is yung ating ChatGPT na pwede natin gamitin. Next natin ito. For example, punta tayo sa may extension. So, itong napili na natin ay itong Google Chat na gamit ang ChatGPT. So, itong ChatGPT is pwede natin magamit dito sa ating Google document. So, start natin siya. For example, ayan, nagpakita sa ating right side itong ChatGPT. So, hintayin lang natin dahil mabagal. So, meron dito kanyang pwede mong i-request na gawin. So, meron dito ng language, English,
Then sa action is custom prompt. So, mamili lang tayo kung anong pwede natin gawin. Ayan. And then, sabi dito, mamili ka dito. Pili natin itong summarize. Then, insert response to end document. And then, copy. Ayan. So, for example, dito is pwede natin gumamit ng ano bang pwede natin i-request? Make a summary of the movie titled The Gods Must Be Crazy. Ayan, so try nga natin siya kung gagana ba siya. Ayun, lumabas. So, nagpakita dito yung summary ng yung panood na The Gods Must Be Crazy. So, nandito yung summary niya. Ayan. So, dito naman sa ating nagawang document is pwede natin siyang i-edit or gawan ng dagdagan, ganun. So, pwede natin siyang i-share dito. O, X na natin to. So, pwede natin siyang i-share. So, pwede natin siyang lagyan ng summary. Ano bang pwede natin i-title? Summary of the movie. Ayan. So, i-save lang natin siya. And then, palitan natin itong restricted ng, ayan, so, anyone with the link. So, yan, pwede nating i-send sa ating mga students kung may pwede silang idagdag. So, editor para makapag-edit sila. And then, copy natin yung link. Then, done. Ayan, so, pwede na natin i-share yung link dun sa ating GC or sa ating kung ano mga class point ang gamit natin. Ayan, so, pwede na nilang itong dagdagan or pwede nilang bawasan, insert nila yung mga dapat nilang i-insert. So, ganun lang po kagadaling gumamit nitong Google Documents using ChatGPT. Thank you.